Magandang umaga po sa lahat ng aking mga followers at ang aking silent viewers na followers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating pag-uusapan ang mutya ng kalikasan na ating nakukuha dito sa kapaligiran sa kabundukan na kung saan natin ito nakukuha. Pero bago ko sisimulan itong aking kwentong ito ay huwag makalimot na ipindot ang bell button sa mga baguhan po. Mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga upload na mga videos dito sa aking YouTube channel. Ngayon po, sisimulan ko na ang aking kwento. Ito po ay isang ipo-ipo na kakaiba ang itsura sa kanyang mutya. Ito po ay nagtatanga ng tubig at ang kanyang kahalo po ay kulay pula. Pula po ang kanyang hinahalo sa mutya ng ipo-ipo. Ayan po, kulay pula po yung kanyang pagka-ipo-ipo at nagtatangan po ito ng tubig. Ayan. Kulay pula ang bato na kanyang iniikutan sa kanyang pagbagsak. Ito po ang bihirang mutya na ipo-ipo na aking na-encounter sa bundok. Dahil minsan kasi ang aking nakikita ay kulay puti, minsan may itim, minsan may mga gray. Ito rin ay kakaiba, kulay pula. Ayan, kulay pula po ang kanyang pagkamutya. At ang kagandahan dito, naghalo ang puti at saka pula. Yung puti niya ay mayroon po siyang kristal. Subukan nating flashlightan aron makita ninyo yung kanyang pagkaganda sa kanyang hitsura sa ilalim ng bato niya. Saglit lang ito. Tingnan natin Ayan kristal po yung ilalim niya Tatagos po yung ilaw. Hindi lang gaano makita dahil maliwanag kasi dito. Ayan Takpan natin para magdilim. Ayan nagliwanag siya, mayroon siyang kristal sa ilalim. Ayan, kulay pula po yung kanyang pagkakristal na naghalo sa pulang bato. Ayan. Kristal talaga siya. Ayan. Kristal. Kitang-kita nyo naman na siya po ay kristal. Dito sa ibabaw. Dito. Tatagos talaga ang ilaw. Ayan Tatagos talaga ang ilaw niya. Ayan. Ayan, nakita ninyo, siya po ay isang kristal, Ngayon po ay ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po ang kaibahan sa kristal na bato na kulay pula ang kanyang pinaghalo sa mutya, sa ipo-ipo. Ang pinagkaiba sa kristal na pula na pinaghalo kasi itong agimat kasi kapag ito'y tangan-tangan mo, ito po ay nakakonekta sa yung espiritual na katawan. Yung espiritual na katawan natin, yan po ay isa sa dala-dala natin araw-araw. Yung espiritu natin, yan po ay spiritual yan kung tawagin. Tapos ito po ay nakakombine sa ating katawan na siya po ay ginamit natin sa ating proteksyon sa katawan at kahilingan na bigay ng kalikasan, at siya ay napaamo natin sa kanyang mga gabay. Siya po ay tutulong hanggat tayo po ay nabubuhay. Dahil nga po ay dugo, ang dugo ay nakasimbolo sa ating dugo rin. Kaya kung gaano kalakas yung ipo-ipo na nagkadugo sa kanyang katawan, ganon rin yan siya tatalab agad sa ating katawan dahil siya po ay pula, dugo sa ating katawan. Yan po ay lalaban talaga sa atin. Siya ay kakampi talaga siya sa atin. Kumakampi talaga siya. At yung puti ay nagbibigay linis sa ating katawan na kung mayroon mga masasamang elemento sa ating katawan na katulad ng mga virus, kaya niya linisin yung virus kasi ang virus spiritual
katulad sa Barang Daot Hilo, yung mga palipad hangin na pinadaan sa ating katawan na tayo ay masisira sa pamamagitan ng kanilang pagbarang. Excuse me po. Ay, giubo may noon ko. Lupad mahinooning kuan. Abog sa simento. Malapit kasi yung ano dito, yung may construction kasi dito sa amin na dumadaan sa amin dito. Kinukongkrete kasi yung daanan namin dito, kaya pag dumaan yung mga mixer, mas lalo na pag magbuhos sila, may mga simento na excess na kanilang pagbuhos na lumilipad, kaya ngayon na pasukan tayo ng simento, kaya nag-atsi ako, yun umuubo. Pero kahit lang yun, dahil hindi man yun kaya lang natin yun. Ayun ipagpatuloy natin yung ating kwento. Ito po ay nakasimbolo sa ating dugo. Ang ating dugo po ay dalawang klase, puti o pula. Tapos yung ating agimat naman ay ipo-ipo na nagtatangan siya ng tubig, dahil tubig po yan. Kapag kristal na ganyan, tubig po yan. Tubig itong kristal na yan. Tapos tubig nakasimbolo sa puting dugo, at yung pula nakasimbolo sa pulang dugo. Kaya siya po ay kapag dala natin yan, tatalab agad yung kanyang kapangyarihan. Ito po ay maaari itong magproteksyon sa ating katawan, katulad sa Barang Daot Hilo. Kaya niyang maproteksyonan tayo na hindi tayo matatamaan. Kung halimbawa naman sa mga aktual na mga pangyayari, katulad ng mga disgrasya, yung mga ligaw na bala, o sadyain tayong patayin, ito ang magkokontrol sa mga tao. Habang sila may dugo, kaya nating kontrolin ang kanilang sarili na hindi sila makapag-abante sa atin, na meron siyang tangkang pagpaslang sa ating material ng katawan. Dahil lahat ng mga anting-anting agimat bato, ang dahilanan po nagtatangan tayo dyan para tayo ay siswertihin at poproteksyonan. Kaya normal na po natin na yan ang ating maisasabi sa ating mga kababayang nagtatangan ng mga bato o mutya, dahil po dyan sa proteksyon sa katawan at pampaswerte. Ayan po ang gamit niyan. Kaya kapag dala mo ito, ulitin ko po, ito ay makaproteksyon sa iyong katawan, makabigay sa iyo ng swerte, makapagbigay sa iyo ng lahat-lahat mabigay dito sa mutya ng ipo-ipo na nagtatangan ng tubig na kulay pula ang kanyang bato na napapaikot sa kanyang katawan. Ang dahilan po kung bakit ko ito nakuha, dahil nga may bumagsak dito sa bukid na napakalakas po yung kanyang hangin na may dalang-dalang apoy, at biglang bumagsak doon. Kaya sa pagbagsak, nakuha ko siya dahil nilapitan ko at nakita ko itong bato na ito. Kaya siya po ay 100% na mutya sa ipo-ipo na kulay pula o puti ang kanyang pumapalibot sa kanyang bato. Ayun lang po, dahil medyo maingay na po dito dahil nag-construction kasi dito sa amin sa konkreto sa daanan. Hindi nyo masyadong maintindihan dahil yung backhoe dumadaan ha. Kaya yun lang po ang aking maisasabi. Kung halimbawa gusto niyo ito, pwede ko tumawag at magtanong para maipayo ko sa inyo ang lahat ng nalalaman ko dito sa ipo-ipo na nagtatangan ng tubig, kung ano ang pwede ninyong gawin at pwede ninyong magawa dito. Kaya hanggang dito na lang, at maraming salamat po at sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.